Nung una pagpasok ko ron, natakot ako. Galing ako sa prayer and fasting, natakot ako. Imbes na siya tumakbo. Ako tumakbo. Bakit? Kasi ginamit ko, pag ako ay prayed up at ako ay galing sa fasting, nakita pa na ako ng demonyo, tatakbo na. Nung makakita kong lumawit na yung dila, ako nang tumatakbo. Sabi ni Lord, seek first. Know how to operate. The key speaks of access. Nakita yung susi? O, yan o. Yung susi. Yung knowledge, doon sa key. Prayer is one of the key. Kita nyo? Yung panalangin. And now there's the Word of God. Confession of faith, isa sa mga kiyan. Mga kapatid, napakarami. Kung i-discover natin, makikita natin. Malalaman ninyo kung paano mag-operate sa kingdom. Isa na yung panalangin. Okay? Seek first. Bago tayo pumunta sa pangalawa. When we understand how the kingdom operates, we will experience its fullness in our lives. Ang unang tao ay nagkasala siya, si Adan at si Eva, ay nagkasala, ang kasalanan na ang tawag ay treason. Treason, ano yung treason? Halika, Joshua. God created, sabi ni Lord, and God said, let us make man in our image, after our likeness. So, ang tao, nilikha siya after the image and likeness of God. And yun ang intention, original intention, original idea, original concept ng Diyos sa tao. And sabi ng Bible, and God blessed them. He gave them dominion, authority, to rule over, tandaan niyo, basahin niyo yun. Rule over. So binigay ng Lord kay Adan yung susi. Okay? Yan, susi. So, pinasa ng Diyos kay Adan yung susi. Dominion, authority, rulership, paghahari. Saan? Sa mundo. Sa lahat ng nilikha ng Diyos. Sa lahat ng sitwasyon. Ang Book of Genesis ay hindi lamang isang araw, dalawang araw na nangyari. Hindi, meron buong space of time yan. Okay? Babasa natin, kalilikha lang ng Diyos, nalaglag na kagad sa... No, hindi po. Merong panahon, may time yan. Habang ang tao, ginagamit niya yung susi na yun, walang iba kundi yung dominion, authority, rulership. Okay? Nagmamanifest yung influence ng Lord. Hello? Alam niyo ba sa Genesis, walang ibang uri ng worship kundi yung obedience. Walang taasan ng kamay doon, walang palakpakan, walang awitan. Diba? Si Adan, sumusunod lang. Yun ang worship ng panahon na yun. Okay? Pero nakikita na i-experience nila yung presence ng Lord. Na-experience nila yung manifestation ng kingdom. Paghahari ng Diyos. Paghahari ng tao. Ang tao, representative, ang treason na tinatawag mga kapatid, ibinigay ko sa kanya yung susi. Jordan, come here. Ito, ano lang ha, sample lang ha. Don't get offended ha. I love you and you love me. Okay, ang treason, ito yung tempter, ito yung, sabihin natin si, kunwari lang yun. Okay? Satan, tinempt niya ang tao. Ang treason mga kapatid, dahil binigay ko sa kanya yung susi, ang ginawa niya, ibigay yung susi sa kanya. Ibinigay niya roon, pinasa niya. So ngayon, yung susi, wala na sa kanya. Na kanino? Sa Satan. So sino ngayon ang merong dominion?
Satan. Siya na ngayon ang may dominion kay tao. O, yan na ngayon. Lahat ng lahi na ipapanganak dyan ay Sama. siya ang merong dominion. Siya merong authority. Kaya kahit na anong gawin ng tao, ang kapatid, hindi niya maabot. Hindi niya ma-restore yung sarili niya. Si Jesus naparito hindi para magtayo ng reliyon. Naparito siya para sa relasyon. I-restore ang tao sa tamang relasyon. Ang tao, hindi siya nanggaling sa heaven. Tama ba ako? Yes. Saan siya nanggaling? Sa kingdom of God. Saan siya nalaglag? Sa kingdom of God. Nung nagkasala ito, nawala siya sa kingdom of God, napunta siya sa kingdom of darkness. And Jesus came to restore mankind to its original state in the kingdom of God. He destroys Satan by means of death and resurrection. Sabi ng Bible, si Jesus namatay, or the Son of God manifested so that He might destroy the works of the devil. Dinestroy niya si Satan at kinuha niya uli yung susi. At kinas out niya si Satan. Diba? Ibig sabihin, you are illegal. Yun yung ibig sabihin nun. Thank you, Jordan. Okay? Now, sige, upo ka na. Joshua. Lahat ng ipapanganak sa lahi ni Adan ay hindi qualified na mag-represent ang kingdom. Kaya tayong lahat ay pinanganak na lahi ni Adan, hindi tayo qualified. Pero dahil si Jesus, tayo ay isinilang na maguli. Amen. He begotten us again Yes. in His resurrection, sabi ng Bible. So yung mga lahi na susunod sa lahi ni Jesus Christ, sila lang yung qualified na mag-represent ng kingdom. Hello? Lahat ng, sabi ni Brother Nick, sabi niya, Master, walang makakagawa niya kundi yung sa ginagawa mo. Walang makakagawa niya kundi siya pinaghaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot see. Ulit na. Unless a man born again, he cannot enter the kingdom of God. He cannot experience. So kailangan munang merong spiritual rebirth. So kailangan dumaan sa door. This is si Jesus Christ. Now, here, tayo ngayon ay natin Jesus Christ, so we are qualified. Sabi ng Bible, we are qualified to inherit. Amen? So lahat ng na kay Kristo, sabihin natin, qualified. Qualified. Amen? So, makikita natin mga kapatid, ni-restore ng Lord ng tao sa kanyang original place. After the divine command, merong divine priority. Next. Ano yung divine priority? Seek first the kingdom. The divine priority is kingdom first. Sabihin natin kingdom first. Kingdom first. So the result and influence of the kingdom of God, yung kingdom na sinisig natin, at kapag ito'y natagpuan natin, ito'y may influensya. Pag dumating ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao, ito ay may influensya. Example, buksan natin sa Bible natin sa Luke chapter 8. This one to finish his lesson. Luke chapter 8, verse 1. Luke chapter 8, verse 1 to 3. And it came to pass afterward that he went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings or the good news of the kingdom of God. And the 12 were with him. And a certain woman who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary Magdalene, out of whom had come 7 demons. Pinasama ng ibang mga theologian kung sino si Mary Magdalene.